Hello guys! Magandang araw at kumusta po kayong lahat? Etong video na to guys, nung na-hospital nga ulit si Yana. At sayang naman kapag hindi ko nga i-post itong video. Para naman meron nga tayong ma-post na video at meron tayong ma-content. Nilagnat nga pala to si Yana guys ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw ay nawala naman. Kaya pinapapasok ko na siya ulit nga sa paaralan nila. Pero mga 4 na araw guys, mula nung nawala yung nilagnat nga niya, ay nilagnat na naman siya ulit. Nung umaga pinapapasok ko pa nga siya. At bandang hapon naman, alas 2 ng hapon guys, bigla nga siyang umuwi nga dito sa bahay, natid nga siya ng classmate niya dahil nga umiiyak na pala siya doon nga sa school nila dahil nga masama na nga yung pakiramdam niya at masakit nga daw yung ulo niya. Kaya pumunta kagad kami doon sa center guys, nagpa-check up kagad kami at kinuhaan nga siya ng dugo kasi uso talaga yung dengue nga dito sa amin. Pagkatapos kinuhaan din siya ng ihi, baka nga daw ay lang. Pero guys, okay naman yung platelets niya, mataas naman, pero requestan pa rin kami ng rapid test nga para masiguro nga na wala ba talaga, hindi ba talaga siya binalikan nga ng dengue dahil nga nung nakaraan lang buwan guys, nung April ay nadinggi nga din siya. At pagkatapos naman namin nagpa-check up guys, umuwi na muna kami sa bahay dahil hindi pa nga namin nakuha yung resulta dahil nga hapon na nga kami nakapa-check up doon, kaya kinabukasan na nga namin makuha yung resulta. At nagluto na muna nga ako ng ulam nga namin ng hapunan guys. At pagkatapos habang nagluluto nga ako dyan guys, lagi ko talagang tinetempt kasi yan na bumaba ba yung lagnat nga niya. Pero kapag tinetempt ko guys, talagang sobrang taas ng lagnat niya kasi umaabot talaga ng 39.1, 39.5. Mga ganyan guys, hindi talaga bumababa ng 38, 39 lang talaga. Kaya nagdesisyon na nga kami ng asawa ko na pa-admit na nga namin siya, dadalhin na nga namin siya sa ospital kasi nga natatakot na nga din kami kasi hindi talaga bumababa yung lagnat niya kahit anong painom nga namin ng gamot sa kanya. Kaya ayan guys, nag-impake kaagad ako dahil nga magagabi na nga yun ng mga time na yun. Sa pagmamadali ko nga guys, hindi ko talaga nadala yung mga dadalhin nga namin. Nakalimutan ko pa nga magdala ng unan, niready ko na nga yung unan na yan guys, pero nakalimutan ko pa rin dahil nga blanco na talaga kami. At yung nadala ko pala na kumot guys, yung bedsheet pala yun, ay naku, sa pagmamadali ko guys, hindi ko na natignan kung ano nga yung nadala ko. Pagkatapos ko nag-impake guys, ay nagbihis naman ako para nga makapunta na kami doon. Wala na nga akong suklay-suklay guys. Pagbihis ko ay diretso na nga kuha sa bag. Pagkatapos ayan, nagmotor lang kami. At mabuti na nga lang pumayag yung kasama nga niya sa trabaho na hindi muna siya papasok. Dahil kailangan niya kaming samahan nga doon sa ospital. At pagmamadali nga namin guys, hindi talaga kami nakakain nga ng hapunan. At binilin ko na lang sa mga anak ko na kumain na lang sila at doon na nga sila matulog kina mama. Nung nakaalis na nga kami guys, ayan, medyo madilim na nga at ginakitan ko nga lang to si Yana dahil nga sobrang nilalamig nga daw siya. Pero sobrang init nga talaga ng balat niya guys. Ewan ko ba dito sa bata na to guys, sobrang sakitin talaga nitong bata na to. Lagi talaga itong wala talagang na hindi nga talaga to nilalagnat. Kaya natatakot talaga ako kapag nilalagnat ka agad to kasi sobrang tagal pa naman mawala yung lagnat niya. At syempre, isa din kasi sa kinatakutan ko sobrang taas nga ng datos ng dengue nga dito ngayon sa amin. At pagdating naman namin dito nga sa hospital, punta kagad kami dito sa may admit station guys at in-interview na nga yung asawa ko. Pagkatapos naman ako ngayon nagbabantay sa kanya. Kaya maya lang tinawag niya nga ako kasi nakalimutan nga pala niya yung edad nga ni Yana pagkatapos kung kailan Diyos ko. Kaya ayan guys, pagkatapos ko nga doon na interview, okay na nga guys, kaya nilagyan ka agad siya ng suwero o yung dextrose. Hinatid na nga kami papunta nga doon sa kwarto nga namin at pagdating nga namin dito guys, lagi ko talaga siyang pinupunasan kasi sabi ng mga nurse kasi sobrang taas nga ng lagnat niya. Maya pupunasan ko siya ng malamig kasi nga baka nga daw magkonvulsyon dahil sobrang taas nga ng lagnat niya. At nung nandito na nga kami sa kwarto guys, ay umuwi na nga yung asawa ko kasi nga kinabukasan meron pa nga siyang trabaho. Hindi kasi pwede guys na mag-absent sa trabaho niya dahil dalawa nga lang silang nagpapalitan nga doon sa duty nila. At ayan guys, nung pangatlong araw na nga namin dito sa ospital ay mataas pa nga rin yung lagnat niya, hindi pa rin bumaba. At nung ika-4 na nga namin na araw sa ospital guys ay nawala nga yung lagnat niya, pero yung pumalit guys yung sakit ng tiyan. Pagkatapos suka siya ng suka na meron ngang dugo. Pagkatapos hindi nga tumatanggap yung tiyan niya guys ng kanin or yung tubig kasi isusuka talaga niya kaya sobrang nanghina siya. Pagkatapos bumaba nga yung platelet niya hanggang umabot na nga lang yung platelet niya ng 45. Kaya sobrang natakot talaga ako sa mga time na yun. Kaya sobrang hindi ko talaga mapigilan yung emotion ko kaya umiyak talaga ako. Kahit merong dumadaan nga tao guys, talagang hindi talaga mapigilan yung luha ko. Talagang umiiyak talaga ako. Pero dito ako umiiyak guys sa may chapel dito sa may ospital. Dito ako laging umiiyak at laging nagdadasal na sana maging okay lahat. Ayoko kasi makita ako ng anak ko na umiiyak nga ako. At nung pang-anim na nga namin na araw dito sa ospital guys, ay marami na ngang lumabas sa balat ng mga rashes guys. Maraming lumabas sa balat niya ng mga rashes at hindi na nga sumasakit yung tiyan niya. Pero guys, ay lagi naman siyang hinahapo. Konting kilos lang niya guys at kahit pumunta nga lang siya ng CR ay hinahapo ka agad.
Kaya nagtanong kaagad ako sa doktor, kung normal lang ba yun na hinihingal nga siya. Sabi ng doktor, okay nga lang daw yun. At nung pampito na nga namin ng araw dito sa ospital guys, sabi nga ng doktor ay pwede na nga daw kaming makauwi. Ay, kaya thank you Lord talaga. Sobrang na-miss pa naman kami nga ni Sherry. Dahil nga isang linggo din kami nga dito sa ospital. At ayan guys, pag uwi nga namin sa bahay, tingnan naman meron na ngang hinahanda na muskit. Para na nga daw siya na hindi nga daw kagatin ng lamok. At yan lang muna for today's video.